Ay, magandang gabi mga boss. Puro si Bato pa rin ang pinag-uusapan. Kapain nga natin mabuti to mga friend kung ba't nangyari ito Ano lang to sa opinion ko lang. Pakinggan natin to. Ayon sa KMBA Director Melvin Matibag, pinagpapaliwanag hutong si Jesus, Ambassador of Jesus Christ, saka yung si Sergeant at Arm ng Senado at saka itong si Robin Padilla Pakinggan nun natin Tinuturing ng persons of interest ng NBI. Person of interest ng NBI. Ito si Bato, ito si Cayetano, ito si Kimo at saka yun nga yung Sergeant at Arms Sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng pagsibat ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gio Robles. Gio, bakit sila persons of interest? Meron ba silang pananagutan sa batas? Giit ni NBI Director Melvin Matibag kailangang magpaliwanag nina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca kung bakit nakaalis sa Senado si Senator Robin Padilla. Sa panayam sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Robin Padilla na. Senator Bato, tsaka si Robin Padilla. Sige, tuloy. Matibag na kailangang o may pananagutan sina Cayetano, Padilla at Aplasca dahil nasa ilalim si Senator Bato de la Rosa ng protective custody ng Senado. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng proteksyon na yan kay de la Rosa. Actually, para kay Matibag, walang basehan sa batas ang pagbibigay ng protective custody kay de la Rosa. Ayon sa NBI, ito ang dahilan kung bakit hindi nila inaresto si de la Rosa nitong Lunes. Sabay-sabay po nating pakinggan ang bahagi ng panayam na yan ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yon. Na kumbaga, we honor it and it should be honored. Bali, mga friend, nagtiwala siya kay Cayetano kasi nga, presidente ng ng Senado Tsaka lalaking usapan nga. Mukhang may balita ako. Hindi man tunay na lalaki yata to si Cayetano na to. Yung balita lang naman, no? Yan ang inabot nila. Pero sana, no? Tuluyan na ng NBI ito. Pero mukhang tutuluyan to. Obstruction of justice. Saka naman nakakita ng mambabatas na sila ang lumabag sa batas. Di ba? Tuloy. Direktor. By both parties. Ayaw pang sinirok sa... Yun. Mga friend. Ngayon, bakit ba kinailangan talagang itakas si Bato? Dahil dito. At kaya nagkagulo dahil din dito sa balita nito si Baba. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya't di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Pero ang Yun mga friend. So, hindi niya rin maintindihan kung sino nag-utos nito, bakit nagkaroon ng Senate siege. Yun nga ang nangyari dyan Dahil sa sinasabi mo na, sabi nung kapatid mo, na may order, sabi nung nakausap mo, na order daw nung kapatid mo na arrest Bato at all costs, masisino masaktan. Di yan nangyari, mga friend. Nung nangyari na yung mga boss, no, inaano ko kaya si Bato, pinroteksyon nila ng todo. Kung makikita ninyo, sino yung mga nasa loob na Senado? Mga Marines, naka-heavily naka-panglaban. Iba pa yung mga pulis na pinagkakamayan ni Bato sa loob. Talagang si Bato ang isinicure ng Senado nung araw na yun. At saka ito Sergeant of Arm na to, siya ang unang nagpaputok.
sunod-sunod, 32 pala ba ito? Yung NBI, dahil sa takot nila, sa balita nito, ewan ko tama ako na sinasabi nito si Baba na may order nga yung kapatid niya na arrest bato at all cost maski sino pang mapahamak. Kaya ngayon, pinakita ngayon sa loob ng yung Sergeant at Arm ng Senado na magkakamatayan tayo rito pag kayo pumasok dito. Ganun ang nangyari, mga friend. Tinakot nila yung NBI. Wala naman palang order yung NBI. Galing kay Bongbong na aresto si Bato at that moment in time. Di ba pinadala pa nga si Rimulya ron para proteksyonan daw yung mga senador dahil sabi nitong si Cayetano we are under attack. Wala naman palang gumawa sila talaga. Kaya maraming sasabi, drama talaga yun. Ginulo nila. Basta yung gabi na yun, ang talagang main purpose nitong mga senador na to, itakas si Bato. Dahil delikado si Bato. Dahil nga sa sinasabi nito, alam naman nila paniwalaan to dahil eto nga yung kapatid ni BBM, di ba? Na yun nga, may order daw yung kanyang kapatid, arrest Bato at all cost, maski sino pang madamay. Di ba? Yan ang nangyari dyan. Ipinakita ng USAA na hindi niyo maaaresto si Bato. Sino ba yung USAA? Bagong-bagong at talaga na kapalit nung nag-resign na Sergeant at Arm, di ba? Eto, kosa pala ni Batuto. Itong si Asplaka ba to? Tapos sinuspindi ngayon ng ombudsman ng 6 months. Yun ang nangyari dyan. Talagang nung gabi na yon, gumawa sila ng senaryo, kailangang itakas si Bato dahil tapos na yung papel ni Bato Nakaboto na ngayon, andun ba si Bato? Wala. Absent na yung gago. Pero tuloy ang sweldo. Di ba? Yan. Mukhang paltuso yung balita na mapapalitan nato si Cayetano bilang Senate President. Wala akong nangyaring ganun. No? Wala akong nangyaring palitan. Pero yun nga, no? Yan ang aantayan natin kung anong mangyayari dyan sa impeachment ni Sayad na sa Senado. No? Pero yun nga, nakatutok ang taong bayan sa anumang mangyayaring kalokohan dyan. Malamang sa alamang ho talaga yan. Hindi ho yan makukumbik. Kasi nga, butuhan yan yun nga 13. Di ba? Isyam lang kailangan. Tignan mo. Napalitan ba si Cayetano? Hindi. Di tuloy-tuloy lang yan. Pagdating ng butuhan yan, by all means, maski na ilatag mo na lahat ang ebidensya ng pagnanakaw dyan at kung ano-ano dyan, acquitted pa rin yan. Sana mali ako. Ito, inabot ni Bato. Pero makapal ang mukha ni Bato. Wala ka mga sinasabi ni Bato. Yung isweldo ako, nahihiya na ako kaya ako pumasok. Tangin, para ka namang gago. Sinong gagaguhin mo? Di ba sana pumasok ka ngayon? Isang araw ka lang umano, patay ho to si Bato. Tingnan mo. Pero yun nga, mahihirapan na ho to makita. Yan nakakahiya, legacy. First time in the Philippines history na may senador na wanted. Yan nagtalo na ho sila, naglalagay na ho sila sa mga poste ng wanted picture nito si Bato. Wanted poster ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Akbayan Youth sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Nakalagay sa poster ang larawan maging ang contact number ng National Bureau of Investigation upang kaagad na maipagbigay alam sakali na makita si de la Rosa. Maliban sa pagpaskil sa mga poste ng kuryente dito sa Kalayaan, namahagi rin sila ng mga pamphlets na naglalaman ng wanted si de la Rosa sa ilang mga nasa palengke na namimili. Patatandaan na tumakas si De La Rosa sa Senado matapos ang kaguluhan doon. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, ang patuloy na pagtatarugo ni De La Rosa ay pagtakbo sa ustisya na hinahanap ng mga biktima ng extrajudicial killing. Nararapat lang nila na hanapin at mapanagot itong si De La Rosa dahil sa mga kinasasangkutan nito na sa International Criminal Court. Nagpaskil ng mga wanted poster. Lumaki na ho ng lumaki sunog no mga boss. Sigurado naman nung kakasuhan niya kaya nga pinapapaliwanag ni MB Director yung tatlo person of interest na sila. Coddling of criminal, obstruction of justice,
alam nga namang hindi, paano nila paliliwanag yan, Aber? Kung bakit nakawala si Bato? Oh, di ba? Nasa pangangalaga nga nila. Nakipag-usap si Cayetano ng lalaki sa lalaki kay Melvin Matibag na nasa kustodiya niya si Bato. Kaya pumayag naman si Melvin Matibag. Ibig sabihin, sa isip ni Melvin Matibag, diyan ka lang. Kaso, eto si Amy, may order. Ang kapatid ko, arrest Bato at all costs, madamay na madamay. Kaya nilabas nila si Bato by all means nung gabi na yun. Yun ho ang nangyari dyan. Ngayon, meron pa ba nagsisigaw doon sa harap ng Senado, yung mga sombero na mga kapanalig nito si Bato? Wala na. Wala na si Bato. Naitakas na nila. Ang problema, yan nga, ito mga naiwan na to. Yan, yung mga person of interest sa naging pagtakas ni Bato sa batas. Saan nakakita mang babatas? Putang klase Senado to. Ang baho. To mga boss. Plunder and grab cases. Inirekomenda versus Jinggoy. Bago lang ito. Pinakakasuhan na si Jinggoy. Ito mga boss. Estrada, Bunuan at iba pa pinakakasuhan ng DOJ. Galing mo sa DOJ, sasampa na sa ombudsman. Sana naman mabilis, no? Huwag nyo nang i-ano yan, dahil urgent itong mga kaso na to. I have two announcements for today. First, I would like to announce that the Senate Secretariat has received the order of preventive suspension of Sergeant-at-Arms Mau Aplaska, as well as the subpoena for the footage of the CCTV for May 13 and the events that followed the coup, the incident. For my second announcement, the Office of the Ombudsman confirms that our office has officially received a copy of the resolution from the Department of Justice, National Prosecution Service, regarding NPS docket number XVI-INV 26A00003. The resolution comes from a comprehensive preliminary investigation. Bali, ang sabi to, si Jinggoy, Villanueva, Estrada, Kimo, at saka etong si Presidente, si Ambassador of Jesus Christ, si Cayetano. 5 silang nakasabit na puro mga tatak, digong pala. Initiated by a complaint lodged by the National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works, and Bid Rigging Task Force. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025. The primary respondents named in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former Secretary Manuel M. Bonoan, late former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral, former USEC Roberto R. Bernardo, Gerard Opulencia, DPWH National Capital Region Regional Director, Henry C. Alcantara, DPWH District Engineer, Region 3, Bulacan 1st District Engineering Office, Bong Dinglasan, Denril Cesar S. Cortuna, Assistant District Engineer, North Manila, Manny B. Bulosan, District Engineer, South Manila, Arturo L. Gonzalez Jr., and several John and Jane Does. The preliminary investigation accumulated exhaustive evidence, including legislative records, position description forms, and Mabigat na ho yan, galing sa Department of Justice, isinampa na ho sa ombudsman. Sabi ni Boying, hindi pwedeng basta kayo magkakaso, kailangan halos 99% na magkakaroon ng conviction. Delikado yan.
Sabi ko, Jinggoy, Villanueva, tapos Kimo, tapos Jinggoy, Villanueva, Chis Escudero, baka meron pa eh. Escudero. Tapos itong si Cayetano. Tapos Bato. Tapos itong si Bongo. Halos montik ng kalahati nung may mga kaso. Nung mga mambabatas na lumalabag sa batas. Putain. Tuloy. Sworn transcripts from the Senate Blue Ribbon Committee hearings held on November 14, 2025, which detailed illicit maneuvers and alleged 30% cuts surrounding regional flood control projects. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Alam ka namang ganun-ganun lang yan. Siyempre, pinag-aralan ng Department of Justice yan. Bago isampa sa ombudsman, yung kaso na yan. Puro abogado yan, di ba? Department of Justice nga, di ba? Patay ka ba na? Pero marami hong makukuha mga abogado nga yan. Pero yun nga, puta plunder, Nobel ho yan. The panel systematically evaluated the roles of each key respondent in the distribution and illegal acquisition of public funds. Notably, the panel recognized the strategic integration of critical insider testimonies. Also, respondents Roberto R. Bernardo, Gerard P. Ocolencia, and Henry C. Alcantara were formally granted coverage under the DOJ's Witness Protection, Security, and Benefit Program. Puta, yun ang mabigat. Yung mga insider rin, sila Alcantara, puta, sila nasa witness protection. Sila yung nagturo dyan diyan sa mga kinakasuhan na yan Tsaka nagsoli silang kwarta. Nako, Jinggoy. Pursuant to Republic Act number 6981, as their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme. Based on these findings, the DOJ panel recommends the following. Number 1, the immediate filing of formal criminal sets of information before the proper courts against the correspondents found to have a prima facie case against them. The charges recommended are plunder under Republic Act number 7080 as amended, violations of Section 3B and Section 3E of Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers under Article 210 of the Revised Penal Code, corruption of public officials under Article 212 of the Revised Penal Code against complicit private individuals and entities. It is likewise recommended the formal dropping of charges against former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral with recommendation to dismiss the case against her specifically in view of her verified death on December 19, 2025. The formal exclusion of state witnesses Roberto R. Bernardo, Gerard P. Ocolencia, and Henry C. Alcantara from the final criminal information to be filed in court, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. A recommendation for the NBI DOJ Task Force to pursue further investigation to fully unmask the identity of the remaining John and Jane Does who acted as intermediaries or beneficiaries in the project allocations. Moving forward, the next step will be to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent review and resolution on the merits of the case. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether.
Rest assured, we will keep the public updated on the developments of this case. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat. Ha? Alam nga namang makalusot pa si Jingay dyan. Ha? Department of Justice po siya. Para ano ka kung ganyan makalulusutan kayo ng ganyan, di ba? Tsaka yung mga testigo, antitibay. Yung mga testigo, nagsoli pa ng pera. Alam nyo, mga friend, kaya di ba nakikita nyo, ayoko mag-live. Gusto ko mag-live pero mahirap kasi maraming papasok na tanga. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mahirap kausap ang tanga. Eto, pakinggan niyo to. Hindi ka mananalo sa taong tanga. Ito yung madalas sabihin ng lolo ko noon. Never kang makikipagtalo sa taong tanga. Lolo ko, professor ng Di ba? Kaya ako wala akong panahon eh. Pag may magko-comment sa akin, tanga, binubura ko na, hindi ko na sinasagot. May mga di ba, karamihan comment dito. Tsaka yun nga, pag pinatulan mo yung tanga na yan, kunyari, isang tanga, magsasama-sama na yan, ataking ganyan, mga tanga na yan, pinapatulan mo sila eh. Huwag mo patulan. Kasi wala ka namang kapanapanalo dyan, tanga na nga yan eh. Tuloy natin. Long University sa Pilipinas. Graduate ng accounting, may master's degree. At bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig yan sa kanya. Hindi ko siya gets dati kasi gusto ko lagi i-explain yung side ko. Gusto kong maintindihan nila yung point ko. Gusto kong ma-educate sila. Pero sabi ng lolo ko, hindi lahat deserve maintindihan yung punto mo. Sabi niya, mas okay pang kausap yung bobo kasi yung bobo walang alam. Parang empty sponge. Sa totoo lang, mas mabuti pa. Pero kung di rin ako nakipag-usap sa bobo pag nakita kong hindi na maganda yung ano. Mararamdaman mo naman kung ano kausap mo eh. Pag ano, tabla na tayo. Wala ko. Sasayang ka lang ng laway dun. Alam mo na nga, tanga eh. Di ba? May chance pa na may ma-absorb siya. Para siyang empty container, may chance na malagyan. Pero yung tanga, sarado na yung utak niyan. Hindi siya open to understanding. Arami ho yung tanga na yan. Na yun nga, ewan ko kung tanga o nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit na nga sinasabi. Hanggang ngayon, sabi pa rin, kinidnap si Digong, walang jurisdiction na ICC rito, ganun ganito. Ang liwa-liwanag na, yun pa rin ay sinisigaw nitong mga tanga. Sila Turon, kung sino-sino dyan na nagsasabi na, Banyaga, ayoko malitis sa Banyaga, ganun ganun. Korte na, ayoko nang magsalita dyan. Mga tanga nga, ang gagay mo dyan. Diba? Tuloy. Open lang siya sa argument, sa debate, sa pagpilit ng tama kahit mali na. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na yung ibig niyang sabihin. Kasi may mga tao talaga na kahit anong facts, kahit anong explanation, kahit anong proof, wala. Committed. Yun ho yung DDS na sinasabi. Kahit ano pang sabihin mo dyan, sabi nga ni Senator Trillanes, maski pa pinaliwanag na mamatay tao, lahat-lahat, demonyo, gusto niya sa impyerno. Ito naman si Sayad, gusto niya siya magiging presidente ng impyerno. And still, Duterte pa rin sila. Di ba? Ganun sila katanga. Paano kakasabi doon? Sarado nga utak. Di ba? Tuloy. Sila sa sarili nilang paniniwala. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng panalo. Kaya minsan, the smartest thing you can do is stop explaining yourself. Hindi lahat ng tao deserve yung energy mo. Hindi lahat ng tao worth educating. Kasi hindi mo kayang baguhin yung taong ayaw magbago. At minsan, yung greatest form of peace is realizing na hindi mo kailangan manalo sa bawat argumento. You just need to know who deserves your voice. Yun, di ba? Kaya nga, kung minsan may nakita ako nakapasok dito, nagko-comment tanga. Minsan nababasa nila Jane Labayne tsaka yung mga ibang nagko-comment dito binabangga nila Ika ko mapapaano pa tong mga subscriber ko. Kasi papatulan nila Ika ko hindi na. Mas mabuti tayo na lang nag-uusap para wala istorbo. Kasi nga mahirap mahirap magpaliwanag sa tanga. Puta, tanga na.
At paulit-ulit po tayo na walang gamot yan eh. Oh, kaya nga tawag ko dyan eh, Panganisim virus. Oh, di ba? Basta ito mga pre, sana itong mga narinig natin nito sa kila Department of Justice, mga ombudsman nato, sana matuloy. Hindi yung puro ano, no? Yung kasampahan ng kaso, ganito. Sana mabilis. Oo. Sana mabilis. Kasi parang urgent yan eh. Mambabatas. Tapos may kasong plunder, patatagalin mo pa. Oh, dapat unahin mo yan kasi mambabatas eh. Sinisweldohan ng taong bayan yan. Oh. Yun pala eh, kriminal. Oh, di ba? Ganun o yan eh. Kagaya si Panday, ando nakakulong. Ewan ko kung magagrant yung kanyang petition for bail, ha? Oh, sana hindi naman na. Oh. Di ba? Baka naman i-grant pa yan. Eh, napakalaking katarantaduan naman yan. Kasi pag ginrant ang petition for bail yan, sasabi yan. Kaya nga nagagrant, the evidence of guilt is weak. Yun lang naman ang rason eh. Kaya ginagrant yung no bail na yan eh. Oh. Pero pag sinabing the evidence of guilt is weak, todas na yan. Ibig sabihin niya, kasunod na yan, laya na yan. Kasi sa Tagalog, ang ebidensya ay mahina. Di ba? Oh, kaya lalaya na yung kasunod. Nung pag-grant ng bail niyan, pwede na mag-happy-happy yan dahil malamang yan sa alamang, ang sunod niyan, dismiss na yung kaso niyan. Oh, di ba? Ganyan yan eh. Oh. Plunder din yata ang kaso nito si Panday. Oh, di ba? Hanggang ngayon, di ba? Yung pinasosoli sa kanyang 128 million do sa nintek na PIDAP ba yun? Kinapolis? Oh, yung kanyang alalay ang nakulong, namatay na rin sa kulungan, pero siya, inorderan siya na ibalik yung mga pera. Yun ang order ng korte. Hindi niya binabalik. Bagkos, dinagdagan niya naman niya ng pag-ano. O, di ba? Yan. Yan eh. Tinuro yan. Itong mga state witness ba to? Oo. Sila Alcantara, tinuro yan. Si Bernardo ang nagsabing dinala niya mismo kay Panday yung pera. Oh. Normal naman yung testigo, di ba? Tsaka engineer. Oh, buta na, di ba? Kaya konting diin. Oh, kahiya-hiya na talaga tong ano na to eh. Wala nahuhuli. Oh. Yan naman si Panday, hindi naman yung nahuli yan, sumuko. Oh, di ba? Oh, mag-collab na tayo mga boss. Bukas may maganda tayong topic. Kasi yung topic natin bukas, itong mga matitinding abogado, pinipilit na ito si BBM na mangagat ka na. Yan ang topic natin bukas mga friend. Kasi kahiyaya na nga itong administrasyon niya eh. Ang gulo-gulo. Puntakin mo, puta na siya nakakita ng putang na Senado, mambabatas, tapos piroteksyonan yung kapwa. Ay, nako. Kulab na tayo. Puta noon, puta yung Senado, ang titindi. Kagalang-galang, talagang honorable. Ngayon, nakaputang na, tignan mga itsura yung mga nandiyan sa Senado. Si Kimo. Diyos ko. Gusto pang bangasin si Pangilinan. Puta, ewan. Librado ng Dubigo, shout out. Blessed morning, Karoke, to all warriors. Sa kasaysayan ng Senado, ito na ang walang kakwenta-kwenta Senado, maliban sa ilang kahiyahiyang Senado. Totoo yan, librado, di ba? O, tignan mo. Kalati Baya, shout out. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Kalat niya. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, kalat niya. Mary Lebron, no? Good evening, Sir Rox, no? Skipping ad. Salamat. Retiring soon, shout out, Boss, sana mamaya mapalitan si 10K. Wala, hindi napalitan. Pag nanatili pa yan, yung impeachment na yan, 1 linggo lang, tapos na. At ngiting demonyo na si Inday. Gusto ko makita lahat ng evidence ng mga kawalang yan ni Inday, kahit na acquit siya. Totoo, yan din ang gusto ko. Matatatak sa mga tao, yung mga kawalang yan ng pamilya Duterte.
at sa eleksyon, yun ang maaalala ng mga tao at matatalo siya bilang Pangulo. Malabo yan, friend. Tao, 500 lang ang katapat mo, baka 1,000 pa. Kay BBM Kilos, oy, binawalang yan na. Pamumuno mo, di ka pa rin kumikilos. Hindi mo ba madaan sa reverse psychology yung mga alagad ni Duterte? Baka magsawa sa'yo si Auntie Claire at iwan ka. Patay. Kakakabayan. Tama yan sinasabi mo. Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. Sadyang nakakadismaya ang nangyayari sa gobyerno natin, Sir. Sir Rox, ako'y magtatanong lang po ako, bakit di matatanggal si John Vic? Nakikita na niya kung anong kapalpakan ang ginagawa ni John Vic. Pinapahiya lang siya lagi sa kapalpakan niya. May takot ba si BBM kay John Vic? Bakit di niya maalis sa kabinete niya? Tanong lang po. Tanong lang po ako kasi kakaduda kasi kapal ng apog ni John Vic. Kung may delikadesa siya, nakusang umalis sa pwesto niya. Ingat po, Sir Rox, and God bless us all po. Delikadesa. Ano ba yun? Dessert? Bibihira na yata yung politikong merong niyang tinatawag na delikadesa. Ha? Ted, shout out, Ted. Pwede na palang ibitin na patiwarik si Caldero. Patuloy lang pala ditong binabaliktad ang batas. Kahit alam niya, mapagtakpan lang si Bato. Panagutin ang madidies na senador. Sana yan ang mangyari. Ted ulit oh. Kung abnormal si BP Sara, ibig sabihin, Karoke, ang nakuha niyang mahigit na 32 million na boto ay abnormal din. Dapat talaga pala mapatalsik ito. Hindi nga natin alam kung saan niya kinuha yan. Baka dating yari na yan. Kasi nung panahon na yun, Diyos sabi ko, lumabas yung mukha ni Digong. Gusto ko bago ako bumaba, makakita ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya, pahuli ko sa iyo sa pulis. Putang ina, patay na ako, panalo na. Sinayo, dyan magaling yung Duterte. Saywar eh. Sila yung mandadaya, pero binibintang na nila na yung kabila ang mandadaya. Yan. Shirley J. Sir. Pag mahirap at may warrant at arrest, walang maraming satsat. Pag nakita po sasagad, pero pag tulad ni Dapa Batuman, daming rukituitos, puro palusot, kagigil na talaga. Totoo, di ba? Yun nga, nag-carry cross lang, oh. Hindi pa alam kung baka nagmimiron lang yung matanda, yung tatay, nagkarakros, umuulan. Hinahanap siya, gabi na, hinahanap siya nung anak niya. Baha, lubog sa baha. Na-leptospirosis yung bata. Nasa kulungan na pala yung tatay niya. Putang, patay yung bata. Shirley J. Sir ulit, oh. Kung si General Torre ang nasa pwesto bilang chief PMP, naku, nasa dahig na yan. Sigurado. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Ability Adelio. O ako po, Sir Rox, tulad po ng dati, ano po ba dapat nating masabi? Di ba, Sir Rox? Operation Palpak, Operation Bisaklat. Siguro po kung ang ating kuting lang po di nagpapadala sa puro pa preskon at puro pa bidang ganap. Tas kung sino pa po yung dapat niya pong asahan sa mga ganyang malupit na sitwasyon, siya pa pong inilipat ng pwesto. Yung ipinalit, isang lampasot at isang sundalong kanin. Di ayan, ngayon, ang mapala natin, di ba, Sir Rox? Pahinog bukol at nagmukha po tayong lahat na isang napakalaking mga bugok at inutil na naging katawa-tawa po sa buong mundo. Totoo yan. Hindi ko po maintindihan, Sir Rox, na alam naman po ni Kuting na ito pong mga galamay niya, na appointees niya, wala ka po tibay na maaasahan. Pero bakit sobra po siyang kampante na ipinauubayan niya lang po sa uuto po sa kanya ang bawat mga desisyon.
Paano po siya hindi ba mababatikos, di ba, Sir Rox? Siya po ang may hawak ng buton. Siya ang pinuno ng general, pero wala po siyang magawa. Nagkakawindang-windang na, pero wala pa po siyang maipadampot at mapanagot. Sino po, Sir Rox, ang sa palagay mo hindi aatakihin sa konsumisyon at nakakadugo po talaga ng utak? Kabi-kabila na po ang sumisigaw kung ano po ang dapat niyang gawin. Naku, ewan ko sa iyo. Nahinduropot ka, ubod ka ng gulo. Pero binebeltok-beltokan ka na lang nila. Lalo na si Cayetano. Sino ba sa inyong dalawa ang presidente, Aber? Pwede ba? Huwag ka na lang lalamya-lamya. Pinagtatawanan ka na ng mga napakaraming matalino sa batas. Isinusubo na sa bibig mo ang dapat mong gawin. Ano pa ang iniintay? Hinihintay natin, sermoning. Pagdadakmain mo na yung mga yawang hambog na sobrang nagmamagaling, lalo na si Boy Lamon. Hoy, bungas. Lumabas ka at sagutin mo lahat ng taong bayan na dahil sa sobrang mong katangahan, para ka lang nagbiyabit ng unggoy mula sa gubat. Dapat kayo talagang bitayin lahat na nagpasimuno ng sarswelang giba-giba. Humarap kayo at managot kayo sa batas. Lahayan. Ang dapat hatol sa inyo ay bitay, mga lecheng hinayupak, mga bisit. Dapat ibalik si General Torre at ipalit si Sentry sa DILG. Yun ang tumpak para hindi puro mission impossible, puro nga. Doon sa mga buteteng laot na walang ginagawa kundi magngangat. Lumayas kayo dyan, Chupip, Kakahiya kayo, puro lang kuda. Pero puro naman buta. Yun nga. David Allen Mendoza, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Pwede tayo magkwentuhan, Pastor. Marami na tayong topic David Allen Mendoza, good evening po, Karox. Silent muna po ako sa comment. Bukas na lang po ulit. Hayaan ko muna po si Tia Deli at si 3J Shop ang mag-comment. 3J Shop, shout out Hello, Sir Rox. Sa totoo lang, talagang may diferensya si Sara. Kahit naman sino nagsasabi ng ganyan, batay sa mga kinikilos nitong si Sara. Hindi normal ang kanyang mga kilos. Magagalit sa iyo si Panelo. Tsaka si Kimo. At si Tupaksyo. 3J Show. Kaya lagi ko ngang sinasabi kung talagang mahal ng mga DDS si Sara, patignan nila sa psychiatrist, ikakapahamak ni Sara yung pag hindi nyo inasikaso ang mental health niyan. Hindi ito pangbabas, real talk lang tayo. Totoo 3J Shop ulit Sir Rox, ang hirap nang bumoto sa best actor ng pamas na yan. Pero sige, for the purpose of argument, mas boto ko kay Boy Dila. Talagang may feeling yung emosyon niya. Pwede bang trifecta na lang? Di ako tumataya sa Santa Ana. Ba't alam yung trifecta? May alam ka pang trifecta Nangarera to Ako hindi ko naabot yung mga trifecta Daily double lang ako Nung may mga trifecta na aminto na ako ng karera ng kabayo Nandito na ako sa Tiago Meron pang quartet No 3J Show. Seryoso, Sir Rox, ngayon lang talaga nagkaroon ng ganitong drama sa Senado. Kaya raming mga walang hiyang senador dyan sa Pinas pero wala pang nagawa ni Alan Peter Caldero. Talagang the best of the best itong si Caldero. Tinalo niya si Marcolecta. Kala ko pa naman si Marcolecta ang pinakadramatista, best scriptwriter sa Senado. Naging sisi si Marcolecta kay Caldero. Walang tatalo sa stage act ni Caldero. Pambihira lang ang ganyang palabas. Kaya lang, di kumita sa takilya ang drama ni Caldero. Kulang kasi sa panahon.
inapura ang palabas saka di masyadong maganda ang script. Minadali kasi ni Caldero, sumabi tuloy sa takilya. Hindi nga ang talagang aim nila nun, friend, ilabas si Bato by all means. Kaya nagparinig na yung usa ba yun? Pukan ninyo, mga NBI, magkakamatayan. At saka yun nga, maraming pulis, tsaka mga marine sa loob. Wala naman silang hinuhuli. Anong ginagawa nila doon? Oh. Mga nakaano pa, mga talagang mga nakapanggera na talaga yung mga marines eh. Oh. Tsaka hahaba nung hawak, di ba? DJ Super. Si Rox, si Amy, wala na tayong magagawa dyan. May araw din yan. Yung mga pinagagawa niya. Di naman yan makakaligtas sa tadhana. Dahil kung ano ang ginawa mo siya, ang aanihin mo pagdating ng araw. Diba? Ayaw kasi siyang patulan ni BBM kahit ano pang gawin niya. At yan ang pinakamabisang ganti ni BBM dahil kahit bumalentong dyan si Amy, hindi pinapansin ni BBM pero may balik kay Amy ang kanyang pinagagawa kasi yan ang batas ng kalikasan. Whatever you sow, you reap. Diba? Sana nga. 3J Soap ulit Si Rox, sabi nga natin, pag naging DDS ka, kahit napakatalino mo pa pala, napakatalino mo pa talaga, nagiging estupido ka. Matalino si Caldero pero naging estupido. Sabi ni Caldero, wala daw arrest warrant si Bato. Wala palang arrest warrant. Bakit niya binigyan ng Senate Protective Custody? Yun nga. Ganun siya kabugo. Senate was under attack daw. Paano nangyari yun? Ang mga NBI nasa GSIS premises. Wala naman sa Senate premises ang nagpaputok. Ang USA na nasa Senate premises, paano nangyaring under attack sila? Yun nga palabas eh. Ang pamagat nga ng palabas sa Senado, Senate is under attack. Ang saya pa nga nilang nag-live sa Facebook, meron pang under attack. Katapos nakakuha mo pang maging masaya sa Facebook. Sino bang direktor nito? Dapat sipain. Nagkakainan pa nga, di ba? Kasalanan pa pala ng minority ng Senado kasi umalis sila bago nagkaputukan. Kasalanan ng minority dahil di daw sila nakasama sa palabas. Ay, naku, Sir Rox. Tatagal pa ba si Caldero dyan sa Senado? Matagal. Pag tumagal pa yan, isang araw as Senate President, speechless na ako talaga. Oo, ito mo. Kala natin magkakaroon ng rigodon. Wala. DJ show ko lang ito. Isa na lang, Sir Rox. Astang amo si Caldero, tignan mo, Sir Rox. Siya pa ang nag-utos na sibakin si Matibag. Siya pa ang nag-uutos na sibakin si Matibag. O, di ba? Ayaw tanggapin ang supuena ng ombudsman. Wow, tigasin talaga. Ayaw ibigay CCTV footage kay Remulla. O, yun nga. Delikado ito si Caldero. Yung ginawa niya noon sa Congress na ayaw niyang ibigay kay yung time sharing nila bilang Speaker of the House. Pinadlock ang opisina para di makaupo yung papalit sa kanya. Pag nakubita na naman ngayon sa Senado, baka maglupasay si Caldero at ayaw niyang umalis upang Senate President. Kapuan ng Senate President. Wala nangyari. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. We are blessed sa mga luminaries. Napakatyaga nilang magpaliwanag. Kahit ramdam natin, frustrated na din sa nangyayari, pero pinipilit pa niyang ipaliwanag para sa mga kababayan natin. Nawa po ay umayos na itong mga senador natin na pasaway. Masama ang amoy ni Attorney Lorna Kapunan sa mangyayari diyan sa Senado. Oo, masama ang amoy. Yun nga sa ito topic ko eh, kaso marami pa, baka bukas. Oo. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, mangyayari ang magic sa loob ng impeachment, hindi sa labas. Diluna ulit ito. Hello, Karox, kumusta ka na? Magandang araw sa iyo. Karox, kanina sa plenary ng Senado, bago sila mag-umpisa, nagdasal muna at humingi ng tulong sa Panginoon na sana bigyan sila ng katiwasayan at kanilang trabaho, Karox. Doon ako
nakakapagmura kahit nag-iisa sa kwarto ng kantahin nila ang pambansang awit. Ang 13 Hudas ang kanang kamay ng nasa dibdib. Akala mo mga tunay na tao, mga demonyo naman dahil sila ang gumawa ng halos ipamigay na sa China ang teritoryo ng Pilipinas. Napaka-plastic ang pagmumuka ng mga traidor sa bayan. Salamat, Karox. Mabuhay ka lagi. Mabuhay kay Luna. Naririnig nyo yung patak ng ulan sa bubong? Oh. Tia Deli, ayan na. Wala na yung tag-init. Di Luna ulit, oh. Karox, may magandang balita yata. Pinakakasuhan na sina Jinggoy, Buduan. Yun nga, ba? Pinakakasuhan ng Supreme Court. Sana tuloy-tuloy na. Parusan ng mga yan. Salamat, Karox. Yun nga. Di Luna ulit, oh. Karox, ang daming nagalit kay Kawatano. Yung mga dating buwisit kay Baklang Cayetano, nag-triple ang mga gagalit na buwisit na demonyo na si Peter Alan Cayetano. Sarap talian ng lubid sa leg at ipakaladkad sa sasakyan. Traidor sa bansa, mga hayop na yan. God bless you. God bless, Eddie Luna. Buti patapos na ako, oh. Bago umulan. Eddie Luna ulit, oh. May pagkakataon na nakakawala ang gana panoorin ng mga senador na Pilipinas. Kanya-kanyang katwiran, puro sila magagaling, bumabaluktot ng batas. Hindi mo na malaman sa kanila ang tama, pero yung 13 ng hudas niya, wala kang inaasam, kundi makwit si Hayad sa siraulo. At isa pa, hindi madala si Bato sa dahig. Alam kasi nila, pag nadala si Bato doon, sabay sila ng amo niya na kakatayin doon. God bless you always, Karox, at sana lagi kang nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman, pati ang buong pamilya mo. Ikaw din, Eddie Luna, pati buong pamilya mo, sana parati kayong ligtas. At lahat ng mga subscriber ko rito. Mission accomplished, mga friend. Dolor Garcia, SKL Vlog, Ida Pedez Delgado, shout out sa inyo. Frenami Bingson, Eman Escalona, shout out. Good night. God bless.